Medyo babalikan natin ng kaunti yung ating nasimulang series, no? Para meron naman po kayong idea, saan ba tayo nagsimula, no? Tungkol nga dun sa nasabi ng ating Pastor Mark about our identity in Christ. So, bago nagsimula yung preaching last Sunday at 4 p.m., ang sinabi doon, ang pinakamahalagang tanong na dapat mong masagot, hindi kung saan ka papunta, amen? Kung anong pangarap mo, kung anong ginagawa mo, or kung ano ang religion na iyong sinusundan, hindi pala yun. Kung hindi ang tanong na, who am I? Amen? Natanong mo na ba sa sarili mo yan, sino ka? Amen? Kasi madalas tayo hindi natin, alam mo yun, miski ako nga, no? Sino nga ba ako? Pag tinanong ka, ano ang pakilala mo sa iyong sarili? At ang mga sumunod doon, no? Pag tinignan mo ang iyong sarili sa salamin, sino ka? Or ano ang nakikita mo? Amen? Lalo na sa mundo ngayon, no? Medyo bibilisan ko na lang po itong ating backtracking sa nakaraang preaching. Lalo na sa mundo ngayon na tayo ay puno na ng social media, no? Marami sa atin, ang value or worth nakabase na sa likes. Amen? Nakabase ang success kung ano ang identity mo. Or yung feelings mo, yun ang katotohanan, at ang failure sa'yo final na. Amen? At madalas, tayo bilang tao, pag tinanong ka, sino ka? Madalas, nakabase ka sa kung ano yung mga napagtagumpayan mo. Tinanong ka, sino ka? Ayan, ano yan summa cum laude yan nung college. Diba? Yun ang tingin sa'yo minsan ng tao. O kaya naman, sabi nga, sa relasyon mo. Amen? Nakabase ang identity ng iba sa atin dahil sa relasyon. Example, halimbawa, siya, hindi nyo siya kilala. Pero maaari ang identity niya sa inyo, ay anak yan ni Pastor Mark at ni Pastora Donna. Tama po, nasa relasyon yung identity minsan. Amen? Ano pa? Nasa pera. Amen? Or trabaho. Yan, ano yan? Si engineer yan. Amen? O kaya si businessman. Amen? Or yung iba sa atin, nakabase yung identity sa ating posisyon sa church. Amen? Oo, yan, worker yan. Si worker yan. O kaya si song leader yan. Amen? Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 10, you had no identity as a people. Once you had no identity as a people. Tayo pala wala talaga tayo identity dati. Imagine mo yung buhay mo hindi pa nakakakilala kay Lord. Ano identity mo nun? 'Di ba? At feeling mo kulang ka. Pero ngayon nakakakilala na tayo kay Lord. Anong sabi? Sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ito po yung sabi sa atin, who we are. Sabi doon, we are a chosen people. Amen? A holy nation, God's special possession, people who declare the praises of Him, called out from darkness into His wonderful light. Once you received no mercy, now you have received God's mercy. And last, once you had no identity as a people, now you are God's people. Napakaganda po ng pinag-uusapan nating topic na identity in Christ. And gaya nga po ng sabi ng ating Pastor Mark, ang topic last time is about identity in Christ, complete, no? Kaya ito yung naging main verse last week is in Colossians chapter 2 verse 10, and you have been made complete in Christ. So meaning to say, tayo bilang Kristiyano, kumpleto na ang identity natin. Walang kulang sa iyo, kapatid. Napakagandang mensahe. You can rewatch it sa ating e-com, no, para lalo mong mas maunawaan. Kasi itong sinasabi ko po sa inyo is pahapyaw na lang 'to nung napag-usapan last week, no? Kung ano man ang iyong identity ngayon, kapatid, walang kulang sa iyo. Dahil tayong lahat kumpleto tayo kay Kristo. Amen? Naintindihan po natin. So, dahil with that saying, sabi ko, bagong series, tapos complete na agad. Ano pang pwede kong, alam mo yun, Lord, ano pa pwede namin i-preach? Complete na raw no? Diba? Isipin kasi ganun po tayo pag nagkakaroon tayo ng bagong series, right? And pag patatayuin tayo, dapat relatable dun sa ating series. So,
Parang hirap naman. Kompleto na agad. Di finish na. Pero alam niyo nang usap sa akin si Lord, sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 9, and this is what about pag-uusapan natin ngayong umaga. Sabi dito, but you are a chosen people, which is yung binasa natin kanina sa who we are, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So, identity natin, ito ang pag-uusapan natin ngayong umaga, identity in Christ, God's special possession. Amen? So, alam naman natin, tayo kumpleto na, pero gusto ko ipagdiinan sa atin ito ngayong umaga na you are God's special possession. Sabihin mo sa katabi mo, you are God's special possession. Amen? Handa na po ba tayong makinig? Dahil ito ay mabilis lang, sabi nga, ano ba ang possession? Amen? Possession is the state of having, owning, or controlling something. Okay? Or ano pa? Something belonging to one. Meaning to say, if we are God's special possession, Kanya tayo. Siya ang kumukontrol sa atin. Amen? Siya ang nagmamay-ari sa atin. Naintindihan po natin yon? Amen? Nakakasunod po? Amen. Kaya, kapatid, let God be in control. Kasi kung hindi si Lord ang kumokontrol sa'yo, you are out of control. Amen? That's what it meant. Kasi kung kay Lord God, sinasabi mo na you are God's special possession, pero hindi ka niya nakokontrol, you are out of control, kapatid. And with that being said, maari, you are controlled by your problems. Amen? Sometimes, kapag hindi ka nakokontrol ni Lord, you are controlled by your estado sa buhay, pwede. Amen? Or sometimes, you are controlled by your situation. Kaya kapatid, hayaan mo si Lord ang mag-control sa'yo. Amen? Kasi kung hindi si Lord, it will lead you to a disaster. Amen? So next, what does it mean to be God's possession? Ano namang ibig sabihin kapag tayo ay God's possession? Kay Lord tayo. Ibig sabihin lang yan, kapatid, we are chosen. Amen? Parang di kayo masaya na pili tayo parang di kayo masaya na tayo pili. We are chosen, kapatid. Ibig sabihin, pinili ka. Sa dami ng tao sa mundo, pinili ka. Amen? Kahit hindi ka pinili ni Crush, isipin mo, pinili ka ni Lord. Amen? Kidding aside, tayo po ay pinili. Amen? Ayun yung nasa Peter, sa 1 Peter chapter 2, verse 9, you are chosen people. Tayo ay, alam mo yun, ihiniwalay. Kaya nga, you are special. Amen? Ano pa daw? We are redeemed. Tayo ay tinubos. Amen? Sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 20, for you have been bought with a price. Tayo ay tinubos. Hindi lang tayo basta, okay, ito si Janine, okay to mukhang okay to. Sige, ikaw. Hindi lang yung ganun, hindi basta pinili na, sige, ikaw. Ikaw, mamasal, pwede ka Pwede ka. Tapos, Ate Donna, ikaw pwede ka. Hindi ganun Tayo ay binayaran. At ang pinambayad sa atin, amen, ay hindi ginto Hindi pilak, hindi pera, hindi salapi, hindi yaman. Tayo ay niredeem sa dugo ni Kristo. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Ba't parang di kayo masaya? Amen. Tayo ay niredeem, hindi na kung anumang bagay. Tayo niredeem sa dugo ni Kristo. Ganun ka-special, kapatid. Amen. Kaya naman, kung ikaw ay binayaran, ikaw ay tinubos, hayaan mo naman ang iyong sarili sabi doon sa karugtong niyan, therefore, glorify God in your body. Ngayon, mga kapatid, nag-glorify pa ba natin si Lord? Amen. Kung kay Lord ka na, niredeem ka niya, tinubos ka sa kasalanan. Question is, kanina ang question is, sino ka kung ano ka Pero ngayon, ang magandang tanong, dahil alam mo na kung ano ang identity mo kay Lord, ang tanong naman ngayon, nag-glorify pa ba si Lord sa buhay natin? Or, are we living as God's special possession?
Are we living that identity? Or title lang yun sa atin? Amen? Because being God's special possession is not just an identity. It's also a responsibility. Amen? May kausap po ako? Amen? Hindi lang yan, nilagay sa'yo na titulo na, uy, special ka, kapatid. Uy, tinubos ka. Meron niyang kaakibat na responsibilidad. Hello? Amen? Because being always present at the church doesn't mean you are living as God's possession. Amen? May kausap po ako? Amen? Parang ayaw niyo na akong kausap Amen? Hindi porke palagi kang nasa church, present ka sa lahat ng activity, ibig sabihin, kay Lord ka na. Ibig sabihin, namumuhay ka na bilang kay Lord. Amen? Kasi pwede na nasa church ka, pero ang buhay mo ganun pa rin. Hello? Binigay sa'yo yung identity, you are God's special possession, pero it's up to you kung lalakaran mo yun. Amen? It's up to you kung gagawin mo ba yung identity na binigay sa'yo. Ganun tayo kamahal ni Lord, binigyan niya tayo ng kalayaan. Amen? Hello? No question asked yan mga kapatid, kay Lord tayong lahat. Amen? Possession tayo talaga ni Lord, kahit yung mga unbeliever, pero dahil special ka, pinili ka. Amen? Di ba, anak? Sa'yo ni Mabi, tuwan-tuwa siya, we are God's possession. Di ba? Tayo ay pinili. Tanong, namumuhay ba tayo doon? Hinahayaan mo ba na si Lord ang kumontrol sa'yo? Kasi bilang tao po, if I will be honest to you, mahirap din naman po talaga. Sino magsasabi mahirap? Amen? Mahirap din Imagine, buhay mo. May sarili kang gusto kung minsan tama? May sarili kang desire. Amen? Pero sabi kasi, kay Lord na tayong buhay natin kay Lord At kung tutusin, kung magpapakatotoo lang ako, kung desire ko lang ang gusto kong mangyari, baka makita mo ko full sleeve, kaliwaan kaliwat kanan Di ba? Kung ako lang masusunod, pwede kong tatuan yung sarili ko. Baka full back piece, mayroon pa. Pero hindi kay Lord na tayo Hello? Amen? At alam nyo, ngayong umaga na to, kung tutuusin lang kung magiging makasarili ako, kung susundin ko yung sarili kong way, baka hindi ako nagpipreach dito. Amen? Hindi rin po dahil kami nakatayo dito, gustong-gusto namin. Hindi po. You will be notified 10:16 p.m. You are the preacher tomorrow, 10 a.m. Pagkatapos ng pagpapagod mo buong araw, may trabaho pa bukas, magpipreach pa pala ako. Di ba kung sarili ko lang ang susundin ko? Pwede ko naman sabihin, Pastor Mark, bahala ka na dyan. Amen? Kung susundin ko lang yung sarili kong desire, yaan mo na sila, pagod na ako Dami kong ginawa buong araw Tapos magpipreach ka. 10 ka magsisimula, dahil late ka na nasabihan, which is normal naman sa amin. Matatapos ka 3:30, gigising ka 6:30, kasi body clock mo yun Di ba? Pwede ako nakaagad yung naisip ko. Tapos magpipreach kayo, pinipreachan mo, nagsiselfon. Di ba? Pipreach kayo, nahaantok. Aray ko. Hello? Di ba? Ang hirap din. Pero alam niyo po, we are called in spirit Sinusunod natin si Lord Hindi ko pwedeng dahilan na, susundin ko ba yung laman ko? Hindi, kasi nga ganda nung topic natin, God's special possession, tapos ikaw masusunod. Ano yun? Diba? Or eto, logical, or ganito naman si Paul mag-preach, practical. Tayo bilang tao, we are, diba, binigyan tayo ng stewardship. Meron tayong mga bagay na pag-aari. Pwede ba, halimbawa, bibigyan ko kayo ng sample, yung iba sa atin may sasakyan Pwede ba yung sasakyan mo, siya masunod kung saan pupunta? Di ba, imagine mo yun? Sasakyan mo, siya bahala saan siya pupunta. Ikaw may-ari sa kanya. Naintindihan niyo yung reasoning, yung logic na to? Amen. O kaya may alaga kang hayop, aso, ikaw yung winowalk niya. Di ba? Hindi siya yung iwawalk mo siya yung nasusunod sa'yo. Di ba? Parang ang pangit. Di ba? Ganun po. Hayaan mo si Lord ang mag-control sa atin. Amen?
Nagkakaintindihan na po tayo? Praise God. Mabilis lang po kasi si Kuya Paul eh. No? Kaya gaya na sabi ng ating Apostol Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen, dapat ganun. Katulad ng ating Apostol Pablo. Na ang buhay natin ay hindi na atin, hindi na tayo lang yung masusunod. Amen, kundi si Lord na. Amen. At dahil nga ganoon, no? Kahit marami kang problema sa buhay, kahit marami kang challenges, you know that, alam mo yung malalagpasan mo dahil kasama mo si Lord. Amen. Because there is sovereignty in God na kasama yan, anak eh. Hello? May kausap po ba ako? Amen. Lagi nating tatandaan, no, na na-redeem tayo dahil may dahilan. No, you are not redeemed for nothing. Hindi ka niligtas, hindi ka tinubos dahil wala lang, trip ko lang. Da? Hindi ganun eh. You have a purpose. You were made with a divine assignment. Meron kang assignment, kapatid. Amen. Meron kang purpose. At hindi yun mangyayari kung ikaw pa rin ang kokontrol sa buhay mo. Amen. Hindi yun mangyayari, kapatid, kung ikaw pa rin ang masusunod sa buhay mo. Hindi yan mangyayari kung ikaw pa rin ang magdadrive. Amen? Hello? Kasi minsan, ang sarap pakinggan. No? Parang ang ganda ng title, God's Special Possession. Wow! Pero ang tanong, namumuhay ba tayo dun? Namumuhay ba tayo na si Lord talaga ang nasusunod sa atin? Na si Lord ang may-ari sa atin? No? Mahirap eh, no? Minsan talaga gusto mo masunod ka, pero alam mo yung kapatid, hayaan mo ang Spirit ang manguna sa'yo, not the flesh. Amen? Tayo ay tinubos dahil mayroon tayong assignment. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Gumagawa ka pa ba ng good works, kapatid? Hello? Which God prepared beforehand that we should walk in them. Meron pala tayong assignment na kailangan lakaran. Na alin yun, kasama doon yung tayo ay gumawa ng mabuti. Hello, gumagawa ba tayo ng mabuti? Praise God. So, with that being said, how can we live out this truth? So, paano nga ba makikita sa buhay natin to na tayo ay, alam mo yun, God's possession tayo? Number 1 is reflects God's character. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 31 to 32, get rid of all bitterness, anger, and wrath. Do not be abusive or malicious. Instead, be kind, compassionate, and forgiving. Be gracious to each other, just as God in Christ forgave you. Amen. Alisin na raw natin yung pagiging bitter. No, yung pagiging magagalitin. Amen? At yung wrath, alisin mo na sa buhay mo. Ano, palitan natin, tayo ay maging kind. No, maging compassionate and forgiving. Saan? Kapatid, saan? Hindi lang sa church. Amen? Hindi ka lang sa church magaling. Hello? Kasi madalas, alam mo yun, ang galing-galing mo pag nasa church ka. Di ba? Pero, gawin mo yan, alam mo saan? Sa workplace mo. Pag nasa workplace mo ba, evident God's possession ka? Hello? Natanong mo na ba sa sarili mo? Nakikita ba talaga sa workplace mo na, Christian to, kay Lord to? Amen? Kasi nakakatuwa dahil minsan may mga nakakausap ako na, ayan, mabait yan, tahimik nga yan sa trabaho, masipag. Kasi, ano yan Christian yan. Minsan magtatanong, sino yan tol? Bago mo kasama. Di ba? Ganun kaya ang pakilala sa atin bilang Kristiyano? O ikaw yung, nako! Born again pa naman yan, sip-sip pala. Amen. Tamad. Dapat hindi tayo ganun sa workplace. Amen. Nakikita dapat sa'yo si Lord. Saan pa? Sa iyong relationship. Amen. Sa ibang tao, ang galing mo. Sa asawa mo, hihinga lang. Visit na visit ka na. Maririnig mo lang yung rarat-rat mo na kagad nung parang irritable ka.
Amen. Tatawa yung iba, baka totoo sa inyo yan, ha? Sa amin naman po, hindi po, mabait po yung asawa ko. Baka bigla sabihin, awahin ako bigla sabihin, baka kalain, ganun no, Kuya Mark? Yari na naman ako niyan. Saan pa? Sa family mo. Amen. Kitang-kita ba sa bahay nyo kung ikaw ay God's possession? Yung lagi nating sinasabi, lalong-lalo na sa mga kabataan. No, paano mo mawiwin ng family mo kung sa bahay? Alam mo yun, inuutusan ka, palasagot ka pa. Amen? Inuutusan ka. Ang dahilan mo, church, naku! Di ba? Sablay ka agad. Amen? Saan pa? No, reflects God's character. Saan pa? Sa community. No? Talagang may ebidensya. Kumbaga sinasabi nga lagi, pagka nagkahulihan ng mga Kristiyano, mauhuli ka ba? May makikita bang ebidensya? O baka mamaya lalagpasan ka lang. No? Hello? Thank you, Mama Sel. Next, ano pa raw? Bukod sa reflect God's character, paano natin ito mapapasabuhay? And next, declare His praises. No, sinabi rin niya sa 1 Peter chapter 2, verse 9. Hebrews chapter 13, verse 15. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise. The fruit of lips that openly profess His name. Anong ibig sabihin nun? Ipagmalaki mo si Lord. Amen. Kung may ipagmamayabang ka si Lord, hindi yung kung ano man yung alam mo yun, naabot mo sa buhay, yung kung ano yung meron kang gadget, o kung meron kang nabiling kung ano, hindi yun Ipagmalaki mo si Lord. Amen. I-testify mo siya. Hello? I-share mo yung faith mo. Amen. Nako. Baka kaya hindi mo ma-share. Baka hindi mo ma-testify. Kasi, tuloy ko pa ba? Di ba? Hindi pa talaga nangyayari sa'yo. Or hindi ka pa talaga kay Lord. Amen? Kung may ginagawa sa'yo si Lord, maging proud ka. I-testify mo. Hello? Amen? Sabi doon, at sumunod doon, hindi lang yung sinasabi mo, hindi lang yung pinagmamalaki mo lang Kung hindi nakikita rin sa'yo, kasi sabi dun sa sumunod na verse, sa verse 16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Amen. Napiplease pala si Lord kapag nagtetestify ka. Hindi lang yun, hindi lang sa pagtetestify mo, kundi nakikita din sa'yo, gumagawa ka ng mabuti, nagsashare ka sa iba. Hello, doon pala napiplease si Lord, kapatid. Ano pa, panghuli? Paano natin maipapasabuhay ito? Live distinctly. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, many times na natin ito narinig, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. So kapag kay Lord ka pala, yung dati mong buhay, wala na. Kaya gaya ng sabi din ni Apostol Pablo, kasama niyang napako si Kristo, yung dati niyang buhay. Hindi pwedeng sinasabi mong kay Lord ka, pero yung buhay mo ganun pa rin. Manginginom ka pa rin, palamura ka pa rin, magnanakaw ka pa rin, chismosa ka pa rin, ano pa ba? Adik ka pa din. Alam mo yun? Mandurugas ka pa din. You know, pintasero at pintasera ka pa rin, puro ka pa rin kayabangan. Hello, may kausap po ba ako dito? Amen. Hindi na yun pala dapat. Live distinctly. Iba ka, ikaw ay naiiba kasi nga, special ka. Amen. Pinili ka, kapatid. Amen. Alam niyo po kasi sa mundo, ito pa yung magiging kaibahan natin. Sa mundo, pag kahit mali, okay, makinig po kayo, sa mundo kahit mali, pero maraming nag-agree. Naku, nagiging tama sa kanila yun. Amen. Pero ikaw hindi. Pag alam mong mali, mali sa'yo yun, kahit marami pa sila. Hello? Hindi ka nagko-compromise. Doon makikita yung kaibahan natin. Hello? Doon makikita na ikaw ay Christ-like. Kaya nga sabi, di ba, do not conform to the pattern of this world. Amen.
Hindi dahil marami nagsasabi na, alam mo yun, di okay yan. Pero alam mo talaga sa sarili mo, mali. Mali yun. Stand for it. Amen. Live distinctly, kapatid. Makita sa atin si Kristo. Hello? Malapit na po ako matapos. Ano naman ang akin dyan? Yeah. Lagi tayo may ganito pag script walang preacher no? Ano naman kung God's special possession ako, mapapala ako dyan, Brother Paul. So the privilege of being God's special possession. Sabi doon, number 1, you have direct access to God. Hello? You have direct access to God. Sabi doon sa Ephesians chapter 3 verse 12, in Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Hello? Nakausap ako. Eto na naman tayo. Baka kaya hindi ka confident lumapit kay Lord, confident mag-pray, confident tumawag. Baka kasi hindi kayo magkakilala. Amen? Kasi gano'n naman di ba? Tao sa tao, hindi mo kakilala, syempre mahihiya ka. Di ba? Pero dahil kay Lord ka, dahil kilala mo si Lord, you have the confidence. Amen? You can approach God with freedom, malaya ka. Kaya kung ikaw, kapatid, nahihiya-hiya ka pa kay Lord, hindi mo pa kaya mag-pray, kilalanin mo siya. Hello? Magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Amen? Kaya minsan, hirap tayo, pati sa pagpe-pray, magtuturuan pa Pray ka, ba't ako? Nagiging paniki ka bigla Ba't ako? Di ba? Ba't ako bigla? Prayer pala. Yung prayer, basic dapat sa buhay natin yan bilang Kristiyano. Di ba? Pambira. Hello? Next. Ano pa daw kapag tayo ay, ano pa daw ang privilege kapag tayo ay God's possession? We have guidance and wisdom. Amen? Sabi sa James chapter 1, verse 5, if any of you lacks of wisdom, ask God. Hello? Who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Okay? Ganun pala yun kapag kay Lord ka, pwede kang humingi ng wisdom kay Lord. Amen? Kami minsan, sasakyan kami, yung lahat ng mga bagay ng ginagawa po kasi namin, talagang Lord, hinihingi namin sa Lord Amen? Casually, Lord. Baka naman, bigyan mo naman kami ng panibagong idea dito sa gagawin naming business. And it just happens, kapatid. Ganun kasarap pag kay Lord kay. Amen? Usap-usap lang kami sa kotse. Naalala ko, nag-usap lang kami sa... Ang saya pala pag ganito. Lord, baka naman, Lord, araw-araw, ganito. Alam mo, inigitan pa ni Lord. Amen? Buhayin siya patotoo. Pinag-uusapan lang namin, pero alam niya po, nangyayari. Ganun kasarap kay Lord. Amen? Ganun kasarap na special ka kay Lord, kapatid. Mahal tayo ni Lord Amen? Next, protection and care. This is the second to the last, protection and care. We have protection and care kapag na kay Lord ka. Sabi sa Isaiah chapter 54, verse 17, walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa iyo. At masasagot mo ang anumang ibibintang laban sa iyo. Amen? Ito ang pamana ko sa aking mga lingkod. Bibigyan ko sila ng tagumpay. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Amen? Di ba ang sarap nun? Walang anumang gawa ng kaaway ang magpaprosper sa buhay mo. Protected ka kapag kay Lord ka. Amen? Iniingatan tayo ng Panginoon. Ano man mga bagay na ating gagawin. Alam nyo, last time may nangyari sa amin, nakakatawa dahil siguro sa, alam mo, katangahan ni Kuya Paul minsan dahil nasanay sa bahay, diba? Kumain kami sa labas, Naiiwan ko pala yung cellphone ko sa restaurant. And boom, munti ka nang mawala. Pero alam mo, mabait talaga si Lord. Kasi yung kinainan namin, may CCTV. Okay? Parang 5 minutes pa lang kami umaalis nung ma-realize ko, naku, naiwan ko yung cellphone ko. Hataw talaga ako pabalik Kasi nandun lahat, bank account. Diba? Shopee account. BPI, GCash.
malaking problema to. Balik kagad kami. Di eto na. Buti na lang talaga may protection tayo ni Lord. Kasi pinagkadiskitahan na pala. Amen. Di eto na. Dumating kami sa restaurant. Ma'am, may naiwan po yata akong cellphone. Sabi ko, saan po ba kayo kumain doon po? Ang tanong ko agad, may CCTV po ba dito? Praise God, meron. Kasi kung wala na. Malaking problema. Alam niyo kung ba't wala na? Kasi yung tao pala dun yung kumuha. So, sa isip-isip ko, Lord, pinoproteksyonan mo pa rin talaga kami. No? Though hindi ko sinisisi yung may-ari, kasi negosyo niya yun. Hindi niya naman kung anong ginawa ng tao niya, kasalanan niya. Kasi naging very helpful naman sa amin yung may-ari. Though nahiya siya sa amin kasi, nung re-review na yung CCTV habang tinitignan namin, pinanonood ko yung sarili ko. Talagang medyo, alam mo yun, may sakit na, kailangan ko na yata mag-memo plus. Kain kami, no? Kakain. Nilapag ko yung cellphone ko sa mesa, sabay tumayo. Parang nasa bahay lang. Sabay nagbayad, sabay umalis kami. Sabi, ba't ko ginawa yun? So, nung nakita na yun nung tao, bigla niya nang, ay, naitabi ko po pala. Sabi ko, buti na lang pala talaga, born again na ako. Napatunayan ko, born again na ako. Kasi siguro kung hindi, sinapok ko Kasi kasama ko siyang nanonood ng video Di ba? Nanonood kami ng video, pinanonood ko yung sarili ko kumakain, katabi ko lang siya. Tapos bigla nung nakita niyang kita sa CCTV ko sa kunilapag, bigla ba naman sabihin, ay, nakalimutan ko na itabi ko pala. Sabi ko sa asawa ko, habang bumabiyahe kami pa uwi. Buti, napatunayan ko, born again na pala talaga ako. Kasi kung iba to, sasapukin talaga to bigla Di ba? Nilaloko mo ba ako? Sabi mo wala. Ikaw pala kumuha. Pero praise God, sabi ko, kung dati-dati ito, baka inupakan kita dito. Pero salamat kay Lord. Amen. Di na na-break yung testimony. Alam mo yun, kasi doon ko lang din uli na, naranasan yung tunay na kaba. Tunay na kaba pala. Sabi niya, namutla ka nga nung tinatawagan natin. Kasi pinatay na talaga yung cellphone. Talagang kaya nasabi kong pagdidiskitahan na, pinatay na yung cellphone. Nanlamig yung kamay ko, patay, malaking problema to. Pero alam mo, mabuti talaga si Lord. Ay, maliit na pa. Amen, sige, palapahan natin si Lord. Maliit na pa totoo, pero doon ma-realize na talagang pinoproteksyonan tayo ni Lord. Amen. Kasi, the moment lang na walang CCTV dun sa kinainan namin, tapos na Wala na. Wala ka na magagawa kahit anong laban mo ron. Sigurado, hindi ka naman para makipagtalo. Sigurado ka, di mo nakuha. Ikaw lang nandyan. Hindi naman tayo ganun Si Lord na lang din ang gumawa ng way. Amen. At maaari, ganun din sa buhay mo, kapatid. Kung may nangyayari man sa'yo minsan, hindi mo maintindihan. Amen. May mga nangyayari alam mo yun, sa sitwasyon ng buhay mo ngayon na maaari hindi mo pa ma-realize kung ba't nangyayari. Dadating din yung pagkakataon na masasabi mo, kaya pala, protection yun ni Lord sa'yo. Amen. Sabi nga, kung may mga bagay na hindi nangyari sa buhay mo, that is, hindi yun dahil ayaw yun mangyari sa'yo ni Lord. Hindi dahil madamot siya, ayaw niya ibigay sa'yo. Kung hindi protection yun sa'yo ni Lord, at redirection sa'yo yun ni Lord. Amen. And last but not the least, we have hope and assurance. Kapag kay Lord ka, meron kang hope. Meron kang assurance kay Lord. Kasi sinabi niya na yun sa Jeremiah chapter 29 verse 11. And I believe marami sa atin, favorite verse ito. Sabi doon, for I know the plans I have for you. May plano sa'yo si Lord, kapatid, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. Kay Lord, kapatid, garantisado ka. Amen. May kasiguruhan kay Lord. Amen. Maaari sabi mo, Kuya Paul, kay Lord naman talaga ako, sumusunod naman ako kung minsan yan, nakakapagod natin ako, 10 a.m. Pero sinusunod ko pa rin yung Spirit. Tuloy lang, kapatid. Amen. Hindi naman kasi doon yung natatapos, tuloy lang. Amen. Minsan feeling mo walang nangyayari, ganito pa rin paulit-ulit. Danas din namin yan, kapatid. Akala namin wala lang, pero magugulat ka. Dadating yung pagkakataon na sasabihin mo, ito na pala. Ganito na pala ako transform the Lord. Amen. Ganito na pala akong binago ng Diyos. Ganito na pala akong pinagpala. Ganito na pala kalayo yung dati kong buhay. Amen. Lagi nating maalala na kapag ikaw ay kay Lord, hindi ka lugi, kapatid. Amen. Identity in Christ, God's special
possession. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. As I end this sa ating closing prayer, no? Lagi po nating itanim na itong pagiging God's special possession is not just an identity. It's also a responsibility, mga kapatid. Dapat ito isinasa pamuhay natin. Dapat itong nakikita sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Tayo po yumukot manalangin. Hallelujah. Lord, minsan pa salamat dahil kami ay pinili mo. Bagamat palagi naming sinasabi kami ay hindi karapat-dapat. Sino ba naman kami para iyong mahalin? Pero salamat, Lord. Pinili at inibig mo kami. Sa kabila na kami ay makasalanan, Lord, patuloy mo kaming sinasamahan, pinagpapala at iniingatan. Lord, lagi naming maisabuhay na kami ay sa iyo. Makita ng mga tao, ng mga nakapaligid sa amin, na buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat, Ama, ikaw palagi ang makita, maparangalan sa lahat ng aming ginagawa. In Jesus' name, amen and amen.